Pasensya ka na din ha, kung kailangan mong lumipat ng probinsya natin. Iba na kasi ang priority ng Tita Badet mo ngayon na may asawa na siya. Ayos lang po, Ma. Naiintindihan ko naman kayo eh. Tsaka naiilang din po ako kay Tito Jerry. Hindi ko naman kasi siya lubusan na kilala. Isa nga rin yan sa dahilan kung bakit mas ginusto ko na dun ka na sa Lola Alicia mo. Ang ikinalulungkot ko lang po, mapapalayo ko sa mga kaibigan ko. Iba pa rin po kasi kung sa personal ko sila nakikita. Bata ka pa naman eh. Makakahanap ka pa ng mga bagong kaibigan. Siguro nga po, pero hindi ko pa rin sila kakalimutan. Kapag nandun ka na sa probinsya, sundin mo lang ang lola mo kagaya ng pagsunod mo sa Tita Badet mo dito. Opo, Inay. Magpapakabait po ako doon. Lagi kong aalalahanin ang mga pangarap niyo sa akin. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak. Kaya kahit babalik na ako sa ibang bansa, hindi ako masyadong nag-aalala sa iyo. Kaya lang sobrang mamimiss kita. Mamimiss ko rin po kayo. Mag-iingat po kayo doon, ha? Oo, anak. Para sa iyo mag-iingat ako doon. Kapag nakatapos ka na ng pag-aaral, magkakasama rin tayo. Ang utang ay parang apoy. Kapag maliit ay madaling patayin. Kapag lumaki na ay mahirap nang kontrolin. Hi, Miss Gwen. Ilang beses ko pong pinag-isipan kung susulat ba ako sa inyo para ikwento ang karanasan ko dito sa probinsya ng lola ko sa Antique. Humingi muna kasi ako ng permiso sa nanay ko at kay Lola Alicia. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Dindin. 18 taong gulang na sa kasalukuyan. Sa Manila po ako lumaki at nung 15 anyos ako kinailangan kong umuwi ng probinsya namin. Dahil babalik na sa ibang bansa ang nanay ko para magtrabaho. Sa probinsya po nagsimula ang karanasan ko. Nasisimulan ko nang pumasok ako sa nilipatan kong eskwelahan. Oh, iniisip mo na naman ba ang mama mo, ha, Apo? Opo, Lola. Lagi ko po siyang naiisip. Sana bumilis na ang araw at makagraduate na ako. Gusto ko na kasing makasama si Mama. Nauunawaan kita. Pero sana maintindihan mo rin ang mama mo. Nagtitiis siya na malayo sa'yo para mabigyan kanya ng magandang kinabukasan. Naiintindihan ko naman po si Mama. Hindi ko lang po maiwasan ang malungkot at mangulila. Sana hindi ka manibago sa lugar na ito. Malayong malayo kasi ito sa Maynila eh. Sa umpisa lang naman po siguro. Katagalan masasanay na rin ako. Sa 1 linggo naman pasukan nyo na rin. Hindi ka na maiinip. Kumpleto na ba ang mga gamit mo, ha? Opo, Lola. Sa Maynila pa lang namili na kami ni Mama. Mabuti naman kung ganon. Kay Tito Mike mo nga pala magpapadala ng allowance ang mama mo. Sa akin sana kaya lang wala naman akong kahit anong ID. Nasaan na nga po pala si Tito Mike? Nako, kapag hindi siya nagagawi rito, abala yun sa manukan niya. Yun kasi ang pinagkakakitaan ng tiyuhin mo Lola, matanong ko nga lang po, bakit wala pa ring pamilya si Tito Mike? Nadala kasi yun nung magbuntis ang mama mo na hindi pinanagutan ng ama mo. Parang sinisisi niya ang sarili. Kasi nga kaibigan niya ang lalaking yun. Ngayon ko lang po nalaman yun. Lola, may balita ba kayo sa tunay kong ama? Wala, Apo 1 beses ko lang din siya nakita noon. Kahit po kasi litrato, walang maipakita si Mama. Kalimutan mo na ang taong yun. Tutal hindi naman siya nagpakaama sa iyo Curious lang naman po ako kaya ko yun naitanong sa inyo. Ang pag-aaral mo na lang ang pagtuunan mo ng panahon, ha? Hanggang makauwi ang mama mo rito. Pakiramdam ko ng mga sandaling yun meron tinatago si Lola Alicia na ayaw niyang malaman ko. Nabanggit ni Mama dati na iisang probinsya lang sila ng papa ko. Pero taga ibang barangay nga lang siya.
Sa ngayon, kailangan ko munang pagtuunan ng panahon ng pag-aaral ko. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko sa nalalapit na pasukan. Nang dumating ang araw ng Lunes, maaga pa lang nasa eskwelahan na ako. Dahil maaga ako, nakapili ako kung saan ako uupo. Nakilala ko na rin ang iba kong kaklase. Tanghali na rin dumating ang advisor namin. Ikaw pala yung galing Maynila? Ako nga po, ma'am. Hindi ba maganda ang turo sa Maynila at lumipat ka pa rito? Nakikitira lang po kasi ako sa tiyahin ko doon eh. Nag-asawa na po siya kaya kinailangan na akong lumipat dito. Sa lola ko po ako nakatira ngayon. Siguro malakas ka sa principal, no? Ang dami na kasing estudyante dito tumanggap pa ng dayo. Nag-enroll po ako. Tsaka sa pagkakaalam ko po, bawal tanggihan ng estudyante sa mga public school. Mahilig ka siguro makipagsagutan sa mga teacher mo, no? Ang galing mo kasing mga tuwiran Kausap niyo po kasi ako, kaya sumasagot lang ako. Sige na. Dahil bago ka lang dito, doon ka sa pinakalikod. Sige po. Kung talagang magaling ka, kahit saan ka naman umupo, makakasabay ka sa klase ko. Sa pinakadulo na malapit sa bintana ako pumuesto. Unang araw ko pa lang pakiramdam ko hindi na ako gusto ng advisor ko. Parang mabigat ang dugo niya sa akin. Yung ibang subject teacher okay naman sila. At ramdam ko mainit na pagtanggap nila sa akin. Sa buong klase naman nakasabay naman ako sa turo. Pagkatapos ng klase dumiretso na ako ng uwi. Nakahanda naman ang merienda ko na niluto ni Lola Alicia. Kumusta naman ang unang araw mo, Apo? Ayos lang naman po, Lola. Marami na agad akong naging kaibigan. Mabuti naman kung ganon. Sino nga pala ang advisor ninyo? Si Ma'am Angie po. Kilala niyo po ba siya, Lola? Oo. Taga rito din siya sa barangay natin. Malapit sa manukan ng Tito Mike mo ang bahay niya. May pagka-istrikta nga po siya kumpara sa iba kong teacher Sinisindak ka lang noon dahil bago ka lang. Ganon po ba, Lola? Gagalingan ko na lang po sa klase niya para hindi niya ako pag-initan. Kapag meron siyang sinabi o ginawa na hindi maganda, magsumbong ka lang sa akin, ha? Ano po ba ang pagkakakilala niyo sa kanya, Lola? Kung sa bagay, malalaman mo rin naman sa katagalan Mabuti pa nga na sabihin ko na. Naireklamo na yun dati dahil sa ginagawa niyang pangungutang sa mga estudyante niya. Hindi ko lang alam kung totoong hanggang ngayon ginagawa pa rin niya. Grabe naman po siya, Lola, kung ginagawa pa rin niya yon. Napansin ko nga po sa mga kaklase ko, hindi naman ganun kaganda ang buhay ng iba. Nakita ko nga po yung baon ng iba, nilagang saging at kamote lang. Kaya nga nakakaawa kung totoo nga yun Palibhasa nga kasi kamag-anak niya ang principal. At ilan sa mga guro doon magkakamag-anak kaya nagtatakipan. Nakakaawa naman po ang mga estudyanteng inuutangan niya. Siya nga pala, nabanggit mo bang apo kita? Hindi po, Lola. Hanggat maaari, iwasan mong banggitin ang pangalan ko para hindi ka niya pag-initan. May issue po ba sa pagitan niyo ni Ma'am Angie? Wala naman sa kanya pero sa asawa niya meron. Siyempre, dun siya kakampi. Ang dami ko pa sanang gustong itanong kay Lola Alicia. Kaya lang may dumating siyang bisita. Iniwan na muna niya ako sa kusina. Nung gabi, dumating naman si Tito Mike. May mga dala siyang gulay at prutas. Inabot din niya sa akin ang perang pinadala ni Mama. Bakit po madalang lang kayo pumunta dito, Tito Mike? Pasensya ka na, busy ako kumusta na nga pala sa eskwela ang pinapasukan mo? Hindi ka ba nanibago? Hindi naman po. Si Ma'am Angie nga po palang advisor namin. Ha? Ang babaeng yun pa? Anong grade ka na nga pala? Grade 10 na po. Oo nga, siya talaga ang advisor mo. Ang malas mo naman pala, pamangkin. Binanggit nga po sa akin ni Lola Alicia na palautang daw si Ma'am Angie. Naereklamo na nga raw yun dati
Oo, totoo yun. At hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Baon din sa utang yun hanggang ngayon eh. Mukhang ang dami niyo pong alam kay Ma'am Angie ah. Marami talaga. Kaya hanggat maaari, iwasan mo siya. Paano ko naman po yun gagawin? Siya nga pong advisor namin. Oo nga pala no. Kapag inutangan ka, sabihin mo na lang na hindi ka nagbabaon ng pera para hindi ka utangan ng babaeng yun. Focus ka lang sa pag-aaral mo, ha? Opo, Tito Mike. Pag-aaral po talaga ang priority ko para maging proud sa akin si Mama. Tama yan. Hindi talaga sayang ang pag-alis ni Ate Miranda. Balak ko sanang mag-usisa kay Tito Mike tungkol sa ama ko pero biglang dumating si Lola. Sa ibang pagkakataon na lang siguro. Mula nang dumating kasi ko kay na Lola, napukaw na ng husto ang kuryosidad ko tungkol sa aking ama. Kapag si Ma'am Angie ang nagtuturo sa klase, tahimik lang ako nakikinig sa kanya. Umiiwas lang kasi kung mapansin niya lagi. Sa kanya lang naman ako ganito. Sa ibang teacher, nagpa-participate naman ako. Bakit ba tuwing oras ng klase ko, tahimik ka lang? Nakikinig naman po ako sa inyo, Ma'am. Nakita ko ang report card mo, matataas lahat. Pero tingin ko, may ginawa kang hocus-pocus dun. Hindi po totoo yan, Ma'am. Totoong grade kong nakalagay sa report card ko. Hindi ko naman kasi nakikita na matalino ka eh. Sa buong klase ko, hindi ko man lang narinig ang boses mo. Pasensya na po, Ma'am, kung tahimik ako sa buong klase ninyo. Kahit naman po ganun, sigurado namang may natututunan ako sa inyo. Sana nga. Dahil oras na magbigay ako sa inyo ng exam at mababa ang nakuha mo, sinisiguro ko sa'yo na ibabagsak kita. Gusto kong mga tuwiran pero mas pinili ko na lang na manahimik. Baka kasi lalo lang niya akong pag-initan. Napapansin ko kasi tuwing titingin siya sa akin, laging nananalim ang mga mata niya. Nang mga sumunod na araw, mas lalo kong nakita ang tunay na kulay ni Ma'am Angie. Malit na nga ang baon ng mga kaklase ko, inuutangan pa niya. Isang beses tinanong niya ako kung meron akong baong pera. Sabi ko wala dahil pagkain lang ang ipinabaon sa akin ni Lola. Ganun ba talaga kahirap ang pamilya mo? Para hindi ka pabaunan ng pera? Wala naman po kasi akong bibilhin, Ma'am. Paano kapag meron kayong kailangang bayaran? Binibigyan naman po ako ng lola ko kapag humihingi ako. Wala ka na bang mga magulang? Nanay na lang po ang meron ako. Anong trabaho niya? OFW po siya. Oh, may pera naman pala kayo eh. Sapat lang po ang kinikita ng mama ko. Kumpara sa mga kaklase mo, na sa bukid o sa construction lang nagtatrabaho ang mga magulang, mas maganda pa rin ang buhay mo. Pwede ba kitang makausap ngayon? Hazel, ikaw pala. Tungkol naman saan? Di sa mga kumakalat na chismis dito sa eskwelahan natin. Inuutangan mo daw ang mga estudyante. Ay, hindi totoo yan ah. Sabi mo mga chismis lang. Paano yung mga reklamo ng mga co-teacher mo? Chismis din ba yon? Sigurado ako na mga bagong teacher ang nagre-reklamo Para namang hindi tayo dumaan sa ganyan dati. Kahit magreklamo sila, wala rin namang mangyayari. Kamag-anak natin ng principal. Sa akin siya kakampi. Hindi na tama ang ginagawa mo. Yan ang magpapahamak sa'yo balang araw. Malabo yung sinasabi mo. Malakas ang kapit ko. Hindi lang dito sa eskwelahan, kundi maging sa labas. Huwag mo naman sanang abusuhin. Marami na nagagalit sa'yo, no? Baka makahanap ka ng katapat mo. Imposible ang sinasabi mo. Mabuti pa, bumalik ka na sa klase mo. Hindi ko alam kung para saan ang makahulugan na titig sa akin ni Ma'am Hazel bago siya tumalikod. Sa pagkakaalam ko, magpinsan sila ni Ma'am Angie. Napatingin ako sa mukha nito nang bigla siyang magsalita. Din, narinig mo naman siguro ang pinag-uusapan namin ng co-teacher ko, Opo, Ma'am. Huwag mo akong kakalabanin. Alam mo na siguro ang kaya kong gawin. Pwede kitang ibagsak at hindi makapasa
kung gugustuhin ko. Huwag naman po, ma'am. Kaya nga dapat matuto kang makisama sa akin. Wala akong magawa kundi tumango na lang. Isa pa sa mga napansin ko, lagi siyang kumakampi sa isa naming kaklase na si Angelica. Bully, siga at dominante siya. Nalaman ko sa mga kaklase ko na pamangkin pala siya ni Ma'am Angie at apo ng dating principal sa eskwelahang yun. Gusto ni Angelica na lagi siyang nasusunod at ituring siyang prinsesa ng lahat. Mainit din ang dugo niya sa akin dahil hindi niya ako mapasunod sa mga gusto niya. Mahirap nga lang kami. Pero hindi ako pinalaki ng mama ko para dominahan lang niya. Dahil lang nagkataon na mapera sila. Oh, iniisip mo na naman ba ang mama mo, ha? Hindi po, Lola. Lagi ko naman kasing nakakausap si Mama. Kung ganon, bakit kanina pa malalim ang iniisip mo riyan? Iniisip ko lang po kasi ang tunay kong ama. Di ba sinabi ko na sa'yo, kalimutan mo na siya. Lola, pakiramdam ko po kasi hindi buo ang pagkatao ko kung hindi ko siya makikilala. Wala naman kasing nakakaalam kung nasa na siya ngayon kahit ang pamilya niya. Bigla siyang naglahong parang bula noon nang malamang buntis ang mama mo. Kung sakali po ba na bigla na lang siyang magpakita, papayagan niyo kaya ako na makaharap siya? Hindi ako ang magpapasya niyan, kundi ang mama mo. Pero kayo po ang kasama ko. Bahala na, iha. Mahirap kasing magpasya kung hindi pa naman nangyayari. Sa ngayon, wag mo munang isipin yan. Opo, Lola. Kumusta nga pala ang pag-aaral mo? Ayos lang naman po. Ang bilis ng panahon, no? Ilang buwan ka na rin dito sa amin. Oo nga po at hindi rin ako nakakaramdam ng pagkainip. Mabuti naman nakagamaya mo na ang pagtira dito. Basta kapag may problema ka, magsabi ka lang sa akin, ha? Tapos na ang first quarter, bigayan na ng card. Ganun na lang ang gulat ko na makita ang nag-iisang mababang grade ko. Napatingin ako kay Ma'am Angie na nakatingin din sa akin ng mga sandaling yun. Bukod tangi siya lang ang nagbigay sa akin ng mababang marka. Balak ko sana siyang kausapin pero pinigilan ako ng mga kaklase kong sina Ana at Jillian. Sabi nila sinadya daw yun ni Ma'am Angie para hindi ko maungusan si Angelica. Hayaan ko na lang daw para hindi ako lalong pag-initan. Parang may mali sa mga grade mo, apo Tama ba ang nakikita ko, ha? May isa kang subject na mababa. Hindi ko po alam, Lola, kung bakit mababa ang ibinigay sa akin ni Ma'am Angie. Baka po hindi sapat ang ginagawa ko. May problema ba, apo? Pinag-iinitan ka ba ni Angie? Wala po akong problema. Iba-iba po talaga ang mga guro. Hindi naman sa lahat ng subject magaling ako. Pagbubutihin ko na lang sa susunod. Sige. Basta ang sakin lang hindi ka nagdaramdam sa nakuha mong grado. Hindi po, Lola. Grade lang naman po yan. Mas importante pa rin po ang diskarte sa buhay pagkatapos ng pag-aaral. Sa bagay nga, tama ka rin. Alam ko namang hindi ka lang mahusay sa academic. Magiging mahusay ka rin sa buhay balang araw. Lola, kanina po pala pag uwi ko, may nadaanan ako nagkakagulo sa labas. Ano po ang pinagtatalunan nila? Sa paluwagan yata. Isinasali nga nila ako noon Tumanggi lang ako. Dapat yung silitang sasahod na. Ang problema yung may hawak ng pera pinautang si Angie. Sabi babalik naman agad bago ang pasahod. Si Ma'am Angie po ba na teacher ko? Oo, wala nang iba. Hipag niya kasi yung may hawak ng pera Ewan ko ba, hindi na sila nadala. Matindi po pala sa pangungutang si Ma'am Angie. Kahit po kasi sa eskwelahan, nagrereklamo na rin ang mga co-teacher niya dahil sa utang. Malakas ang loob niya dahil alam niyang kakampihan siya ng principal niyo. Hindi lang po pala sa utang sikat si Ma'am Angie Alam ko tamad din siya magturo. Laging late pumasok at walang pakialam sa mga estudyante niya.
Ewan ko ba kung paano siya naging teacher? Sana naman po hindi ko na siya maging subject teacher sa mga susunod na taon. Konti lang kasi ang nagtuturo doon kaya malamang maging teacher mo pa rin siya sa susunod. Parang gusto kong manlumo pero wala naman akong magagawa. Dahil ganun sa eskwelahan na pinapasukan ko. Parang gusto ko nalang magpalipat. Kaya lang sa bayan pa ang sunod na eskwelahan. Kailangan kong mag-dorm kung sakali. Alam kong mag-aalala lang si mama kung sasabihin ko yun. Kaya minabuti ko na lang na itago ang gusto kong gawin. Nang sumunod na araw hindi nagturo si Ma'am Angie. Usap-usapan na pinatawag daw to sa barangay dahil sa mga utang. Hindi lang daw iisang tao nagrereklamo kundi 5 katao. Mabuti na lang hindi mo nakatuluyan ng Angie na yon. Malabo naman yun. Dahil ako mismo nakipaghiwalay sa kanya noon. Wala na talagang kahihiyan ng babaeng yun Sa tingin ko po sakit na niya ang pangungutang. Dalaga pa siya, ganun na siya. Sa akin, ang laki ng utang niya. Pero hinayaan ko na lang. Sa akin din naman at sa ate Miranda mo. Tapos siniraan pa niya ang ate mo noon. Nay, pinuntahan nga ako ni Angie nung isang araw Ano, para mangutang? Opo. Sabi ko, wag na ulit lalapit sa akin dahil ayoko na magalit ang asawa niya. Baka bigyan pa ako ng mali siya ang pagpunta niya Isa rin sa dahilan kung bakit hindi sila makaahon-ahon sa utang dahil sa bisyo ng asawa niya. Ganun na nga po. Ang kawawa, yung 2 nilang anak. Dahil hanggang ngayon wala ka pa ring asawa, baka akala niya meron pa siyang pag-asa na makipagbalikan sa'yo. Malabo na po yun, kaya huwag kayong mag-iisip ng ganyan. Hindi pa naman huli ang lahat Bakit hindi mo buksan ang puso mo at manligaw ulit? Hindi ko na po naiisip yan. Gusto ko na lang na tumayong ama ni Dindin. Siya nga pala. Nagtatanong si Dindin tungkol sa kanyang ama. Inaasahan ko na po yan kapag umuwi siya rito sa atin. Hindi na naman maliit na bata si Dindin Talagang magtatanong na siya tungkol sa ama niya. Kung ako lang mas gusto ko na lang nakalimutan na niya ang kanyang ama. Wala naman yung naging ambag sa buhay niya Meron naman po, Nay. Paano mabubuo si Dindin kung wala siya? Alam ko na masaya kayo dahil nandito siya. Nakikita ko na lagi kayong humingiti Inaamin ko ibang saya na nandito si Dindin. Sana noon ko pa siya tinanggap. Di sana matagal nang naging masaya ang bahay na ito. Huwag niyo na pong isipin ang nakaraan. Ang mahalaga, yung ngayon. Hindi na lang si Dindin na naghihintay sa pag-uwi ng mama niya. Pati na rin ako. Gusto ko kasi makausap ang ate mo para ipaalam sa kanya na wala na akong tampo sa kanya. Siguradong matutuwa si ate kapag narinig niya yan sa inyo. Halos 1 linggo ring wala si Ma'am Angie. Marami sa amin ang mas natutuwa dahil wala siya. Maliban kay Angelica. Hindi kasi siya makapagmaldita sa aming mga kaklase niya. Dinadaan na lang niya sa pagtitig ng matalim sa amin. Samantala, desperada na si Ma'am Angie kung saan siya kukuha ng pambayad niya sa mga pinagkakautangan niya. May 2 rin kasi siyang nag-aaral na anak sa koleyo at walang trabaho ang asawa niya. Kahit tinatablan na ng hiya, nagpa siya pa rin siyang lumapit ulit kay Tito Mike. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Mike, baka pwede namang makautang sa'yo. Nabalitaan mo naman siguro kung anong nangyari sa akin, di ba? Pasensya ka na, Angie. Hindi kita matutulungan sa problema mo. Tsaka ayoko madamay. Wala na kasi akong malapitan Bakit hindi ka lumapit sa mga kamag-anak mo rito? Lumapit na nga ako sa kanila Pero wala na rin silang maipahiram sa akin. Wala silang kwentang mga kamag-anak. Sa tingin ko kasi, nasa iyo ang problema. Noon pa, hilig mo na mangutang, tapos hindi ka naman marunong magbayad. Nakikiusap naman ako sa'yo. Wala ka namang pamilya Kaya alam ko na wala kang pinagkakagastusan. Anong wala?
Naandyan pa si inay at ang pamangking ko. Gusto kong akuin ang pagiging ama sa kanya, kaya gusto ko siyang suportahan kahit papano. Pamangkin? Sino naman? Yung anak ni Ate Miranda, nasa bahay na siya ni inay. Binuhay pala siya ni Miranda. Akala ko hindi niya itutuloy. Nasa Maynila lang sila noon. At kahit kailan, hindi naisip ni ate na ipalaglag ang anak niya. Nasa na nga pala ang kapatid mo? Nasa abroad siya. Yun naman pala eh. Bakit kailangan mo pang suportahan ng pamangkin mo? Kaya naman ni Miranda. Labas ka na sa gusto kong mangyari. Hindi ka pa rin nagbabago. Suplado ka pa rin. Mabuti pa, umalis ka na. Baka makita pa tayo ng asawa mo na nag-uusap kung ano na naman ang isipin nun. Maya-maya lang galit na dumating si Mang Dondon at susugurin na sana ang tiyuhin ko. Pumagit na naman agad si Ma'am Angie. Umuwi na tayo. Hindi mo ba talaga titigilan ang asawa ko, ha? Wala naman kaming ginagawang masama. Nag-uusap lang kami. Kahit makipag-usap, pinagbabawalan ko kayo. Ang asawa mo ang pagsabihan mo. Siya ang punta ng punta rito sa manukan ko eh. Ang sabihin mo, may gusto ko pa rin sa asawa ko. At hanggang ngayon, umaasa ka pa rin na makikipagbalikan siya sa'yo. Kahit kailan, hindi yan sumagi sa isip ko. Masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon. Huwag ka nang mag-eskandalo dito. Halika na, umuwi na tayo. Isa ka pa. Ang tigas ng ulo mo. Siguro nagsisisi ka na ako ang pinili mo kaysa sa kanya. Pwede ba? Doon na lang kayong mag-usap sa bahay nyo. Inaabala nyo na ako eh. Tarantado ka! Huh? Ano ba? Tonton! Umalis na tayo! Lagi ka na lang ganyan! Hindi mo na nga ako natutulungan eh! Hilig mo pang ipahiya ako! Hindi ka mapapahiya kung wala kang ginagawang masama. Kapag hindi ka pa sumunod sa akin, iiwan kita! Napapailing na lang si Tito Mike habang nakasunod ng tingin sa mag-asawa. Napatuloy pa rin sa pagtatalo habang pauwi. Sanay na naman sa eksena ng mag-asawa ang mga taga ron. Alam din nila na si Ma'am Angie ang madalas na pumunta sa manukan ng tiyuhin ko. Araw ng Martes. Pumasok na si Ma'am Angie pero mainit ang ulo niya at kami ang pinagbubuntunan. Lalo na ako. Simple na nga lang ang leksyon natin ngayon. Hindi nyo pa nakuha ang perfect score. Nasaan ang mga utak nyo? Lalo ka na, Dindin. Ang tataas ng grade mo sa ibang subject. Pero sa akin, ang bobo mo! Pwede niyo naman po kaming kausapin ng maayos. Hindi niyo po kailangang sigawan kami at sabihan ako ng bobo. Oh, bakit? Totoo naman na bobo ka. Magrereklamo ka, ha? Opo, dahil sumusobra na kayo, hindi na tama ang ginagawa ninyo sa amin. Aboy, bastos ka, ha? Totoo talaga ang sinasabi ng ilan. Kapag galing ng Maynila, siga at walang modo. Wala naman po akong ginagawang masama para sabihan ninyo yan. Anong wala? Hindi pa ba masama yung pagsagot-sagot mo sa akin, ha? Grabe naman po kasi kayong magsalita. Kahit na, teacher mo pa rin ako. Wala kang karapatan na sumagot sa akin. Dalhin mo bukas ang lola mo o kung sino ang guardian mo. Malibhasa kasi, wala kang ina na sumusubaybay sa'yo. Kaya ganyan ka kabastos at kawalang modo. Sige po, isasama ko bukas si Lola Alicia. Lola Alicia? Sino ba ang nanay mo, ha? Miranda ang pangalan ng mama ko. Si Lola Alicia po ang nanay niya. Oo nga, kaapelido mo sila. Bakit ba hindi ko agad naisip? Bukas po ng umaga, makakaasa kayo na kasama ko na si Lola Alicia. Ay, hindi na kailangan. Unang beses mo lang naman itong ginawa kaya palalampasin ko na. Pero sa susunod, ipapatawag ko na ang lola mo. Kaya huwag ka na sanang magsusumbong kung ayaw mong babaan ko ang grade mo. Hindi agad ako nakapagsalita dahil nagulat ako sa biglang pagbabago ng tono nito. Napansin ko rin ang pamumutla ni Ma'am nang marinig ang pangalan ni Lola Alicia. Kahit ang iba kong kaklase, nakitaan ko rin ang kakaibang takot. Mula nun biglang bumait sa akin si Angelica. Hindi na niya ako binubuli at maging ang mga itinuring kong kaibigan. Tuwing nakakasalubong ko rin, umiiwas siya sa akin.
na labis kong ipinagtataka. Kahit hindi ka magsabi, alam ko na merong bumabagabag sa'yo, Apo. Lola, bakit po kinatatakutan kayo ng ibang tao? Ayun ba? Nung araw kasi kilala ko na kapag nagalit nang hahabol ng itak. Ah, talaga po? Matagal ng panahon na yun. Pero yung iba kasi na nakaranas, hindi pa rin makalimutan. Kaya hanggang ngayon iniiwasan pa rin ako. Ang tapang niyo po siguro noong araw, Lola, no? Oo. Dahil sa katulad kong walang tinapos at ayaw maloko ng ibang tao, tapang lagi ang pananggalang ko. Kaya po pala ganun na lang ang takot ni Ma'am Angie nang banggitin ko ang pangalan ninyo. May utang din po pala siya sa inyo. Ang ama niya ang isa sa mga hinabol ko ng taga nung araw. Kahit siya, pinagbantaan ko na tatagain ko kung hindi siya magbabayad sa akin. Pero hanggang ngayon hindi naman nagbayad. Ang lagi niyang panakot ang asawa niyang malaki lang ang katawan, pero batugan naman. May utang din po pala siya sa inyo? Oo, Apo. Pero sadya talagang makapal ang mukha Mga magulang niya ang humaharap sa akin noon at nakikiusap. Kahit sa mama mo pera at kasalanan ng utang niya. Ano pong kasalanan niya kay Mama? Naging magkaibigan kasi sila noong araw. Walang kamalay-malay ang mama mo na umuutang si Angie gamit ang pangalan niya. Ang mama mo ang nagbayad sa mga utang ng babaeng yun. Ang tindi pala ni Ma'am Angie. Kahit nga po ibang co-teacher niya, nirereklamo na rin siya. Madalas siya ang topic ng mga yun. Hindi na nga siya tinatablan ng hiya Pero oras na gawang kanya ng hindi maganda, muli niyang gigisingin ang kabilang bahagi ng pagkatao ko. Hindi lang po siya maganda magsalita. Kahit po sa ibang kaklase ko ganon siya magsalita. Ayoko lang na maglilihim ka sa akin na po. Hindi ko po gagawin yun. Nang mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang biglang pagbabago kay Ma'am Angie. Mabait na siyang makipag-usap sa akin. Binalaan naman ako ng isa kong kaklase na ganun daw yun kapag may hihinging pabor. Minsan dumating ang in-order niya sa online. Lumapit siya sa akin at humihiram ng pera. Sinabi ko na wala akong baon na pera dahil puro pagkain lang ang pinapadala sa akin ni Lola. Naulit pa ang ginawa niyang pangungutang sa akin. Pero ganun pa rin ang sagot ko. Hanggang sa mapuno na siya sa akin. Sinungaling ka Alam ko meron kang baong pera. Nakita kita na bumili sa kantin. Kung meron man po akong dala, sapat lang po. Madalas po talaga, wala akong baon na pera. OFW ang nanay mo, Ineng. Nag-iisa ka lang na anak. Kaya wag mo nga akong pinaglololoko, ha? Kung OFW man po si Mama, wala na po kayong pakialam doon. Labas na po kayo sa buhay namin. Ang hirap mo namang pakiusapan. Akala mo, ikayayaman mo ang pagdadamot mo. Hindi nga po siguro, pero tama lang na pahalagahan ko ang perang pinapadala ni Mama. Maliit na halaga lang naman ang hinihiram ko sa'yo Mga kaklase mo nga na simple lang ang buhay, pinapahiram ako. Tapos ikaw hindi. Kaya lang naman sila nagbibigay dahil natatakot sila sa inyo. Ibig sabihin, hindi ka natatakot sa akin? Wala po akong dapat katakutan dahil wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Kayo nga po itong may atraso kay Mama at kay Lola Alicia. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Huwag niyo na pong itanggi. Sinabi na sa akin ni Lola ang lahat. Itong tandaan mo, Ineng. Magsisisi ka sa ginagawa mong to. Kung ibabagsak niyo po ako, magsusumbong po ako. Kanino naman? Sa principal? Tsahin ko yun. Hindi lang naman po sa kanya pwede magsumbong. Oras na hindi niya aksyonan ang mga reklamo. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagiging tigasin mo. Inaasahan ko ng mababa ang ibibigay sa akin na grade ni Ma'am Angie. Pero hindi ko na yun dinamdam. Naniniwala ako na lahat ng masamang ginagawa niya may katapusan. Minsan pag uwi ko may nakasalubong akong babae na galing sa bahay namin.
Tansya ko kasing edad lang siya ni Mama. Nang magtama ang mga mata namin, bahagya siyang ngumiti sa akin. Lola, sino po yung magandang babae na nakasalubong ko? Siya si Alma. May anak din siyang nag-aaral sa eskwelahan na pinapasukan mo. Ano po ang sadya niya? Humingi lang siya ng payo sa akin. Tungkol po saan? Tungkol sa principal ng paaralan ninyo. Galit din pala siya sa teacher mong si Angie Ano po ba ang problema niya sa principal namin? Sinabi niya na kaya malakas ang loob ni Angie na gumawa ng kalokohan dahil tiyahin niya ang principal at mga pinsan niya ang ibang teacher kaya siya laging pinagtatakpan. Siguro po kung mawawala ang principal, medyo magbabago ang eskwelahan namin. Kaya lang po, bata pang principal namin para magretiro. Alam ko naman yun. Nasa 4 o 3 taon pa bago siya magretiro. Masyado pang matagal ang paghihirap na dadanasin yung mga estudyante. Oo nga po. Ano po ang gustong mangyari ni Aling Alma? Wala naman, iha. Naglabas lang siya ng saloobin niya. Naisip ko nga po, parang gusto ko na lang pong magpalipat. Kaya lang po marami na akong naging kaibigan dito. Konting tiis lang, apo, ha? Magbabago din ang lahat. Sana nga po, Lola. Alam ko na isa ka rin sa nakakaranas ng kalupitan sa eskwelahan na yan. Pero ayaw mo lang magsumbong. Ayoko po kasing gawing komplikado pa ang lahat. Hindi naman po ako nasasaktan Syempre, ibang usapan na oras na masaktan ka. Hindi na talaga ako papayag nun. Nang sumunod na araw, nabalitaan na lang namin na nagkasakit ang principal. Namaga daw ang buong katawan nito hanggang sa hindi na makalakad. Naging usap-usapan din na wala na daw makapagpagaling na doktor dito. Kaya ang hinala ng ilan baka kinulam ang principal. Lingid sa amin sa pagkawala ng principal, medyo nabahag ang buntot ni Ma'am Angie. Nakaramdam din siya ng takot dahil wala ng pinakamalakas niyang kakampi. Aling Alicia, ano ho ang ginagawa niyo rito sa bahay ni Tia Lydia? Dinalaw ko lang siya. Imposible na nga pala siyang makabalik bilang principal dahil sa kalagayan niya. Kung ganun ho pala, tama ang sinasabi nila na malala ang kalagayan niya. Parang ang bilis naman ng pangyayari. Huling nag-usap kami, malakas pa siya at masigla. Hindi kaya totoo ang hinala ng ilan na may kumukulam sa kanya? Ibig bang sabihin marami ang galit sa kanya? Hindi ko ho alam. Matindi ang may galit sa kanya kaya siya nagawang ipakulam. Siguro marami siyang ginawang masama sa kapwa niya. Hindi ko ho alam. Hindi ko naman kasi siya nakakasama lagi Higit kanino man, ikaw ang nakakakilala sa kanya. Sabi ko nga po, hindi ko siya laging nakakasama. Kung ako sa iyo iwasan mo na siya. Baka pati ikaw damay ng tao may galit sa kanya. Kung totoo ngang kinukulam siya. Dadalawin ko lang naman siya ngayon. Sige, mauna na ako sa iyo, ha? Ikaw pa lang yata sa mga kamag-anak niya ang dadalaw sa kanya Aling Alicia, sandali lang ho. May sasabihin ka pa ba? Alam niyo siguro na estudyante ko ang apo niyo na si Dinding. Oo, alam ko. Pagsabihan niyo ho ang apo niyo dahil mahilig mga tuwiran sa akin. Kaya ba parating mababa ang grade na ibinibigay mo sa apo ko? Hindi naman po siya ganun kagaling sa klase ko Kaya tama lang na ganung grade ang ibigay ko. Baka dahil hindi mo lang siya nauutangan kaya ganon. Ano ho? Sinabi ba niyang inuutangan ko siya? Walang isinusumbong ang apo ko. Bakit niyo nasabi yan? Dahil kilala na kita. Binabalaan kita, Angie. Huwag na huwag mong idadamay ang apo ko sa mga estudyanteng binibiktima mo. Wala po akong ginagawa sa apo niyo. O sa kahit na sinong estudyante. Huwag ka na magsinungaling. Kilala na kita noon pa. Ni Katiting, hindi ka nagbago. Pasensya na kayo, Aling Alicia. Papasok na ako sa loob ng bahay.
Tinitigan lang siya ni Lola Alicia hanggang makapasok. Hindi pa man nakakalayo si Lola sa bahay, narinig na niya ang malakas na hiyawan sa loob kasabay ng iyakan. Nang araw na yun, hindi na kinaya ng principal namin ang sakit na nararamdaman. Binawian na rin siya ng buhay. Sa nakikita ko, kahit mga kapwa guro, iilan lang ang nagpakita ng simpatya. Lalo ring umugong ang balibalita na kulam nga ang ikinamatay ng principal. Mabuti naman at dinalaw mo ako rito. Wala po kasi si Lola sa bahay. May pinuntahan sa kabilang baryo. Naiinip po kasi ako kaya pumunta na lang ako dito. Ay siguro dadalawin ni nanay si Chamaring. Siya ang nakatatandang kapatid ni nanay. Bali 2 na lang sila magkapatid na buhay. Nabanggit nga po yun ni Lola Alicia. Ang lawak po pala ng manukan ninyo. Sinong katulong nyo dito? Wala talaga akong regular na katulong rito. Kaya ko naman kasing pangasiwaan to ng mag-isa. Ang sipag nyo naman po, Tito Mike. Ay, siya nga pala, Dindin. Nagkausap kami ng mama mo. Ay mula ngayon, ako na ang bahala sa baon at sa iba mo pang gastusin. Ibig po bang sabihin hindi na magpapadala sa akin ng mama? Ganun na nga. Gusto ko kasing makaipon siya para makauwi na siya sa atin. Alam ko kasing namimiss mo na talaga siya. Sabi ko kapag natapos ang kontrata niya, huwag na siyang pumirma ulit. Salamat po, Tito Mike. Kung alam nyo lang na araw-araw ko talaga siyang namimiss. Kaya lang, paano naman kayo kung susuportahan ninyo ako? Wala naman ako sariling pamilya Kayo lang ni nanay ang tinuturing kong pamilya. Kaya tama lang na sa inyo mapunta ang pera ko. Marami pong salamat sa inyo. Ang bait niyo po talaga. Ay, gusto mo bang ikutin ang manuhang ko? Opo, magkwentuhan din po tayo. Ay, sige ba? Ano ba ang gusto mong pagkwentuhan natin? Yun pong nangyari sa principal namin. Naniniwala po ba kayo sa kulam? Marami na akong mga kaibigan na nagpatotoo sa kulam. Nakulam nga mismo ang ilan sa kanila. Maswerte nga sila dahil naagapan sila ng albularyo. Pero hindi lahat pinapalad na makaligtas sa kulam, gaya ng principal nyo. Sino po kaya ang may gawa nun sa kanya? Marami may lihim na galit sa kanya. Hindi naman siguro lingid sa iyo kung ano ugali niya. Isa po kaya sa mga magulang ng mga kapwa ko estudyante? Pwede. Maraming mga magulang ang may hinanakit sa kanya mula pa noon hanggang ngayon. Sana maging aral sa iba nangyari sa kanya at huwag nang pamarisan. Si Ma'am Angie lang naman po ang malapit sa kanya. Sa totoo lang, wala nang pag-asang magbago ang teacher mong yun. Hindi po maganda ang trato niya sa akin. Ang sakit po niya magsalita. Sabi ko na nga ba bakit hindi ka agad nagsumbong? Ayoko po kasing sumugod sa eskwelahan si Lola Alicia Huwag niyo na lang po banggitin sa kanya. Hindi ko babanggitin kay nanay. Pero kahit hindi ka magsumbong, alam niya nangyayari sa'yo. Hindi lang naman po akong pinagsasalitaan niya ng masasakit. Pero matindi lang sa akin. Ilang beses ko po kasi siyang tinanggihan na pautangin. Ay, bilib talaga ako sa kapal na mukha ng babaeng yun. Ibang klase talaga. Inihatid pa ako ni Tito Mike sa bahay namin. Kararating lang din ni Lola Alicia. Habang pauwi ang tsuhin ko, iniisip niya ang sinabi ko sa kanya. Sakto namang malapit na siya sa bahay ni Ma'am Angie. Nasa labas ito at nagwawalis sa bakuran. Naisip na rin niyang kumprontahin hanggang maaga pa. Mike, ikaw pala. Akala ko kung sinong nakatayo dyan Pasok ka muna. Wag na. May gusto lang sana akong sabihin. Ano yun? Tigilan mo yung pamangkin ko. Wala pa siyang sariling pera para utangan mo. Mahiya ka naman sana. Hindi naman totoo ang isinusumbong ng pamangkin mo Ginagawa mo na yan dati pa at hanggang ngayon. Ilan estudyante na ba ang lumipat dahil sa'yo? Huwag ka namang ganyan sa akin. Teacher ako. Hindi ko sisirain ang propesyon ko dahil lang dyan sa inaakusa mo. Huwag mo rin pag-iinitan si Dindin. Hindi siya dayo lang dito. Pagkatapos na nangyari sa tiyahin mo, dapat magtanda ka na. Maniwala ka sa akin.
Hindi ko inuutangan ng mga estudyante ko. Aminado ako na lubog ako sa utang. Pero hindi ko magagawa ang mga naririnig mo. Gusto lang akong siraan ng mga taong yun dahil sa inggit. Ano na naman ang dapat kainggitan sa'yo? Kita mo nga, hanggang ngayon, nakapisan ka pa rin sa mga magulang mo. Mula noon hanggang ngayon, baon ka pa rin sa utang. Umalis ka na nga lang kung iinsultuhin mo lang ako. Para matahimik tayo pareho, tigilan mo na ang pamangking ko. May atraso ka pa nga sa amin eh. Huwag mo nang dagdagan pa. Lingid ka na Tito Mike, nasa di kalayuan si Mang Dondon. Kulang na lang maglabas ng apoy ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanila. Noon pa kasi pinagseselosa na niya ang tiyuhin ko. Dahil sa pag-aakalang may pagtingin pa rin ito sa asawa niya. Minsan din kasi namin nakabiyak na nagsisisi ito na siya ang pinakasalan. Ilang araw pagkatapos noon, umuwi sa amin si Tito Mike. Pinamahala daw muna nito ang manukan sa katiwala. Ilang araw na raw kasing masama ang pakiramdam niya. Hindi pangkaraniwan ang sakit mo. May nakaalitan ka ba nitong mga nagdaang araw, ha? Wala po, Nay. Maghapon lang ako sa manukan ko eh. Mabuti na isipan mo umuwi ngayon dito sa bahay. Ano po kaya ang sakit ko? Bakit hindi tumatalabang gamot na pinabili ko? Dahil hindi natural na sakit ang nararamdaman mo kundi meron nagbigay nito sa'yo. Huwag niyo pong sabihin na may kumukulam sa akin. Ganun na nga. Kaya kita tinatanong kung may nakaalitan ka. O di kaya may nakainuman ka na hindi mo kilala. Matagal na po akong hindi umiinom. Ano bang masakit sa'yo, ha? Ito pong tiyan ko eh. Wala pong tigil sa paghilab. Nagsusuka at nagtatai din po ako. Mahiga ka lang dyan. Ako nang bahala sa'yo. Habang ginagamot ni Lola Alicia ang tiyuhin ko, tahimik lang ako nagmamasid sa kanilang dalawa. Noon ko lang din nalaman na marunong palang manggamot si Lola. Kitang-kita ko ang pamimilipit sa matinding sakit ni Tito Mike. Parang wala na ring dumadaloy na dugo sa ugat niya sa sobrang putla niya. Sa tindi siguro ng nararamdaman na walan ng malay ang tiyuhin ko. Ayos lang po ba si Tito Mike, Lola? Oo, Apo. Nakatulog lang siya. Palagay ko ilang gabi na rin siyang hindi makatulog. Mabait po si Tito Mike. Sino po kayang gumawa nito sa kanya? Selos ang dahilan kung bakit siya pinakulam. Ito, lumabas sa kaperasong papel na ito. Wala naman po akong nakikita sa hawak niyong papel, Lola. Hindi ito makikita ng pangkaraniwang tao. Bukod tanging ako lang ang nakakaaninag sa nakalagay sa papel na ito. Hindi ko po alam na magaling kayong manggagamot, Lola. Sana, Apo. Ikaw ang magmana ng aking kaalaman sa panggagamot. Sana po, Lola. Gusto ko pong manggamot katulad niyo. Bantayan mo muna ang Tito Mike mo, ha? May kailangan lang akong puntahan. Babalik din ako agad. Saan po kayo pupunta, Lola? Sa bahay ni Angie. Sa teacher ko po. Bakit po? Tsaka ko nasasabihin sa'yo, ha? Binantayan ko na lang si Tito Mike na wala pa ring malay. Napansin ko rin habang tumatagal lumalaki ang tiyan niya. Hanggang para na siyang nakalulun ng pakwan. Samantala, makailang ulit mo nang kumakatok si Lola Alicia bago siya pinagbuksan ni Ma'am Angie. Bakas pa sa mukha nito ang gulat pagkakita kay Lola. Aling Alicia, anong ginagawa niyo rito? Nasaan ang asawa mong si Dondon? Ha? Bakit niyo naman ho siya hinahanap? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Nasa loob ba siya? Wala ho siya. Mga magulang ko lang ang nandito, tsaka mga anak ko. 3 araw na po siyang hindi umuwi rito. Nagpaalam siyang uuwi sa kanila. Napakalaking duwag talaga ng asawa mo. Ano ho bang kasalanan ng asawa ko sa inyo? Pinakulam niya si Mike dahil sa matinding selos. Si Mike? Sigurado po ba kayong asawa ko ang may gawa? Sigurado ako. Isa akong manggagamot.
Hindi ako maaaring magkamali. Pangalan ng asawa mo ang lumabas sa papel na ginagamit ko. Kumusta na po ngayon si Mike? Hindi pa bumubuti ang lagay niya. Sabihin mo sa asawa mo, binibigyan ko lang siya hanggang bukas para bawiin ang sumpa sa anak ko. Dahil kung hindi, ibabalik ko sa kanya ang ginawa niya. Ipapasundo ko po siya sa anak ko ngayon. Perwisyo na talaga kayong mag-asawa. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. O bakit? Kung totoo naman ang sinasabi ko, alam kong may pagtingin ka pa rin sa anak ko. Yun siguro ang nararamdaman ng asawa mo. Kung sakaling meron pa po, wala naman akong magagawa dahil may pamilya na ako. Wala po akong balak na sirain ang pagsasama namin ng asawa ko. Hindi yun ang nakikita ko sa'yo. Sigurado namang sasama ka agad sa kanya. Mabuti na lang matagal nang walang nararamdaman sa'yo ang anak ko. Sa inyo pala nagmana si Mike. Magkasing talas ang mga dila nyo Natural. Dahil sa akin siya lumabas. Nasabi na po ninyo ang kailangan nyo. Umalis na kayo. Ilang sandali din tinitigan ni Lola ang kaharap bago naglakad palayo. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang gising na si Tito Mike. Nang malalim na ang gabi, pinatulog na ako ni Lola Alicia kahit wala namang pasok kinabukasan. Siya na lang daw ang magbabantay sa tiyuhin ko. Magpakatatag ka, anak, ha? Bukas kapag hindi binawi sa iyo ang sumpa, ibabalik ko to sa taong nag-utos na kulamin ka. Kilala niyo po kung sinong gumawa nito sa akin? Oo, walang iba kundi si Dondon. Matindi pa rin ang selos na nararamdaman niya sa'yo. Hindi ko alam kung anong utak meron siya. May anak na sila ni Angie, pinagseselosan pa rin ako. May kasama na ring inggit dahil mas may narating ka sa buhay kesa sa kanya. Mas inuuna kasi ang bisyo kesa maghanap ng matinong trabaho. May kasalanan din naman kasi si Angie Tingin ko sa babaeng yun umaasa pa rin sa'yo. Baka nararamdaman yun ng asawa. Wala na po akong pakialam sa kanila. Ang gusto ko lang, gumaling na para maasikaso ko na manukan ko. Magpahinga ka na. Bukas magiging maayos na ang pakiramdam mo. Babantayan na lang kita. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naabutan ko si Lola Alicia na dinadasalan si Tito Mike. Tingin ko pareho silang wala pang tulog. Hindi ko na lang sila inabala at pumunta na lang ako sa kusina para maghanda ng almusal namin. Bago magtanghalian, bigla na lang nakatayo si Tito Mike. Bumalik na rin sa normal ang laki ng tiyan niya. Magaling na nga po kayo. Oh, salamat kay inay. Nag-alala po talaga ako sa inyo, Tito. Pinag-uusapan pa lang natin ang tungkol sa kulam. Hindi ko akalain na magiging biktima rin pala kayo. Oo nga hindi ko rin to inaasahan. Pero hindi na ulit mangyayari sa akin to. May binigay sa akin proteksyon si nanay. Kapag po ba suot ninyo ang kwintas na yan, hindi na kayo tatabla ng kulam? Hindi na ulit. Sino po kaya ang gustong manakit sa inyo? Si Ma'am Angie po kaya? Pinuntahan kasi siya ni Lola Alicia Huwag mo na lang babanggitin kahit kanino ha. Ang asawa niya may gawa nito. Bakit po kaya niya ginawa yun? Dahil sa matinding selo sa akin. Mas gwapo kasi ako sa kanya Ikaw talaga, Tito Mike. Nagawa niyo pang magbiro. Pero totoo naman po, nagwapo kayo. Huwag na lang nating isipin na nangyari. Ligtas na naman ako Sana po dito na lang kayo umuwi lagi. Naisip ko nga rin yan. May katiwala naman ako na pwedeng matulog sa kubo ko. Kaya lang naman gusto ko dun maglagay dahil ilang beses na akong nanakawan ng mga manok. Naiintindihan ko na po kung bakit mas gusto niyo doon. Dahil hiniling mo, dito na uli ako uuwi. Maging si Lola natuwa nang malaman na sa bahay na ulit uuwi ang tiyuhin ko. Kahit hindi nagsasalita si Lola, alam kong gusto rin niyang doon na tumira ang anak. Pagpasok ko sa eskwelahan, agad bumungad sa akin ng usap-usapan na baka matatagalan pa bago makapagturo si Ma'am Angie.
May sakit daw kasi ang asawa nito at malala na ang kalagayan. Malayo pa lang ako sa bahay, tanaw ko na si Ma'am Angie nakausap ang lola ko. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan akong lumapit. At nakinig sa pinag-uusapan nila. Napakasama niya! Hindi na ako nagtataka kung kayo rin ang nasa likod ng nangyari sa principal namin! Dahan-dahan ka sa binibitiwaw mong salita, Angie. Kanina ko pa kasi kayo pinakikiusapan! Nagamutin ang asawa ko! Pero tumatanggi kayo! At kanina ko pa rin sinasabi na wala akong magagawa para sa kanya. Kung hindi niyo gagamutin ang asawa ko, ipagkakalat ko na isa kayong mangkukulam! Eh di gawin mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Siguro ikaw ang mas dapat na matakot sa akin. Anong gagawin niyo sa akin? Kukulamin niyo rin ba ako, ha? Higit pa doon kapag hindi ka pa umalis. Nang makaalis si Ma'am Angie, tsaka lang ako pumasok sa bahay namin. Nakatalikod sa akin si Lola. Pero alam kong nararamdaman niya ang presensya ko. Lola? Alam kong narinig mo lahat. Ano po bang nangyari sa asawa ni Ma'am Angie? Nakaratay na siya at hindi makatayo. Ano pong mangyayari sa kanya? Kung hindi niya pagsisisihan ng ginawa niya, habang buhay na siyang may sakit. Hindi ko po kasi maiwasan na maawa. Wala po ba talaga kayong balak na gamutin ang asawa niya? Wala, iha. Maghanap na lang sila ng ibang manggagamot. At mabuti na hindi ka na makialam pa. Ituon mo na lang ang buong pansin mo sa iyong pag-aaral. Opo, Lola. Wala na akong bagong balita tungkol sa asawa ni Ma'am Angie. Hanggang sa pumasok na nga siya para magturo. Nung mga unang araw, hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa pinag-iinitan na naman niya ako. Mas matindi ang ginagawa niyang pamamaya sa akin kahit kaharap ang mga kaklase ko. Minsan hindi na ako nakapagtimpi, nasagot ko na siya. Pinunit niya kasi ang test paper ko. Hindi ka na nga mahusay magturo, ang sama pa ng ugali mo. Kung hindi mo gustong ginagawa mo, mag-resign ka na lang. Hindi ka naman karapat-dapat na maging teacher. Anong sinabi mo, ha? Sino ka para sabihin sa akin yan? Totoo naman ang sinasabi ko. Sumusobra na kayo. Ngayong iba na ang principal, wala na rin kayong kakampi. Ipapaalam ko mga ginagawa ninyo. Saan ka pupunta, ha? Halika nga rito! Bitiwan yung buhok ko! Aray ko! Subukan mong magsumbong! Ipagkakalat ko rin ang lihim ng lola mo! Gawin nyo! Kung si Lola Alicia hindi natatakot sa banta ninyo, ako pa kaya? Kabata-bata mo pa! Palaban ka na, ha? Malaki po ang respeto ko sa mga teacher. Pero dahil sa ginagawa ninyo, nawawalan ng respeto ang ibang estudyante dahil akala nila katulad nyo lahat ng mga nagtuturo. Ikaw, magbabayad ka sa ginawa mong pagsagot-sagot! Pagsisisihan mo na dito mo pinili na mag-aral! Gawin nyo lang po ang gusto nyong gawin. Lagi nyo namang panakot ang mga kadikit ninyong tao. Hanggang kailan po kaya nila kayong tutulungan? Hanggang kailangan ko ng tulong! Kamag-anak ko sila at marami akong tropa na pwedeng tumulong sa akin! Kaya kung akala mo, kaya mo ako, abay mag-isip-isip ka! Umupo ka na ron at hindi ka na mag-i-exam pa! Bagsak ka na sa akin! Marami sa mga kaklase ko ang bumilib sa akin dahil sa pagsagot ko kay Ma'am Angie. Kahit gano'n na nangyari, hindi pa rin ako masaya. Dahil pinunit ito ang test paper ko dahil lang ako ang naunang natapos. Ilang araw ko rin yung inisip. Hanggang isang araw nagpasya ako na kausapin na lang si Mama kapag tumawag siya. Pakiramdam ko yun ang tama kong gawin para sa ikatatahimik ko. Eh bakit hindi sa akin sinasabi ng apo ko? Baka po nahihiya siyang sabihin sa inyo. Kaya sa mama na lang niya sinabi. Bata pa po si Dindin eh. Hindi pa niya kayang humarap sa mga problema na dala ng mga matatanda. Pupunta ako mismo sa eskwelahan niya bukas. Kaya niyo po ba? Oo naman. Ano bang akala mo sa akin, inutil?
Hindi naman po sa ganun. Akala ko kasi ayaw niyong pumupunta sa mga eskwelahan. Kapakanan ng apo ko ang nakasalalay. Hindi ako papayag na ang eskwelahan na pangalawang tahanan niya sana ang magiging dahilan ng depresyon niya. Naiintindihan ko po kayo. Kausapin niyo rin po yung apo niyo. Si Angie ang may kasalanan ng lahat. Tingin ko desperada na siya dahil sa kaliwat kanan na utang niya kaya napagbubuntunan niya si Dindin at ang iba pa. Paulit-ulit na nga siyang inirereklamo ng ibang mga magulang dati. Pero dahil sa haba ng proseso, kalaunan hindi na rin tinutuloy dahil sa tagal ng investigasyon. Sa tingin ko, Nay, tama na si Dindin na lang ang ilipat natin. Kaya lang ang layo ng susunod na paaralan eh. Ako po ang bahalang magatid sa kanya araw-araw. O sige, pag-usapan natin yan. Hindi ko inaasahan na pupunta si Lola sa eskwelahan para kausapin si Ma'am Angie. Kahit ang teacher ko, hindi inaasahan ng biglang pagsulpot ni Lola. Nagbilin lang siya na huwag kaming maingay at may kakausapin lang siya. Makahulugan pa siyang sumulyap sa akin. Samantalang si Lola Alicia hindi man lang tumitingin sa direksyon ko. Himala na pumunta kayo rito. Ano ho bang kailangan nyo? Galing na ako sa bagong prinsipal. Nag-request ako na kung pwede, imbestigahan ang mga ginagawa mo sa mga estudyante. Kahit gaano kahaba ang proseso at katagal, handa akong maghintay. Wala akong ginagawang masama, kahit kanino. Hindi ko alam kung paano ka naging guro. Hindi ka naman magandang ehemplo sa mga nagiging estudyante mo. Wala na ho akong pakialam kung yan ang tingin nyo sa akin. At kahit saan kayo magreklamo, hindi nyo kayang patunayan ang paratang nyo sa akin. Tama nga naririnig ko tungkol sa'yo. Sagad hanggang buto ang kawalangyaan mo. Total naman, nakapagsumbong na pala kayo sa bagong prinsipal. Ano pa ba ang kailangan nyo para kausapin ako? Gusto magpalipat ng ibang eskwelahan ng apo ko. Katulad ng iba mong naging estudyante, ikaw din ang dahilan. Ay mabuti pa nga po, dahil masyadong maarte ang apo nyo. Palibhasa kasi, hindi sanay sa buhay probinsya. Imbis na maayos ka makipag-usap sa akin nagmamataas ka pa. Hindi habang buhay, may kakampi ka. Nang makaalis ang lola ko, tsaka lang nagpakita ng sobrang pag-aalala si Ma'am Angie. Maya-maya ang silip niya sa labas ng pinto. Para bang anumang sandali inaasahan niyang merong susulpot doon. Madalas ko rin siyang mahuli na matalimang titig sa akin. Bago mag-uwian, masinsinan muna niya akong kinausap. Gusto sana niyang ako lang pero hindi ako pumayag na wala ang mga kaibigan ko sa tabi ko. Kapag ako nawala ng lisensya dahil sa inyong maglola, hindi ko kayo mapapatawad. Tama lang po ang ginawa ni Lola na kausapin ang bagong prinsipal. Baka sakaling magbago na kayo. Bukod tanging ikaw lang ang gumawa nito sa akin. Bakit kasi dito ka pa nag-aral? Ang gusto ko nga, ngayon pa lang lumipat ka na ng ibang eskwelahan. Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa akin. Kayo po mismo ang nagdala ng kamalasan sa sarili ninyo dahil sa masama niyong ginagawa. Manang-mana ka talaga sa mama mo. Kahit noon, palaban si Miranda. Tinuruan ako ng mama na lumaban lalo na alam kong nasa tama ako. Oo na, ikaw na ang magaling. Sa gagawin ko sa inyong maglola, tingnan ko lang kung hindi niyo pagsisihan ang ginawa niyang pagpunta rito. May kumakalat na tsismis sa eskwelahan na mangkukulam daw ang lola ko. Alam kong si Ma'am Angie ang nagpapakalat nun. Kahit ayoko sanang pansinin dahil sa pag-iwas ng mga kaklase ko sa akin, naapektuhan na rin ako. Hindi na rin ako makapag-focus sa pag-aaral. Maging sa ibang subjects, alam kong mababa ang makukuha ko dahil nawala ang focus ko sa mga gawain. Napansin ni Lola Alicia ang pagbagsak ng katawan ko. Siguro dahil na rin sa labis na pag-iisip. Hindi na rin nakapagpigil si Tito Mike na sugurin sa kanila si Ma'am Angie. Imbis na ikaw ang tumayong pangalawang ina ng pamangkin ko at ng iba pang mga estudyante, ikaw pa ang dahilan para masira sila. Bakit ka pa kumuha ng ganyang propesyon? Nandito ka na naman ba para insultuhin ako, ha?
Alam ko na may kasama na ring inggit kung bakit mo pinag-iinitan ang pamangking ko. Hindi ka makapaniwala na pagkatapos mong siraan noon si Ate Miranda, magagawa pa niyang bumangon ng hindi nalulubog sa utang. Tama na! Lagi mo na lang binabanggit ang tungkol sa utang. Hindi naman ikaw ang magbabayad. Tigilan mo na rin ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi man kukulam ang inay ko. Manggagamot siya at alam mo yan. Hindi ako naniniwala. Mangkukulam ang nanay mo. Siya ang nagbigay ng sakit sa asawa ko. Kung ako sa'yo, harapin mo na lang ang mga taong pinagkakautangan mo. Mahalin mo rin ang trabaho mo na meron ka. Marami ang gustong mapunta sa posisyon mo pero hindi sila pinalad. Maswerte ka dahil nariyan ka na. Ang kailangan mo lang gawin, mahalin ang propesyon mo. Yan din naman ang makakatulong sa'yo para makaahon ka. Hindi mo ako kailangang pangaralan na para bang hindi ko alam. Hindi mo naman talaga alam. Alam mo, isa na lang ang hiling ko. Ang mawala ka ng tuluyan. Kung kinakausap mo ko, ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Wala ka na kasing alam gawin, kundi insultuhin ang pagkatao ko. Kung gaano ko kababa. Bilang ganti, sisirain ko ang pamangkin mo. Wala ka na talaga sa tamang pag-iisip? Una pa lang, mabigat na ang dugo ko sa pamangkin mo. Yun pala, anak siya ng babaeng kinasusuklaman ko. Itinuring kang kaibigan ni Ate Miranda. Hindi rin siya nagkulang sa mga paalala sa'yo na tigilan mo na ang pangungutang. Sinabi ko nang huwag mo nang babanggitin ang utang ko. Umalis ka na sa bahay namin. Huwag kang magalala. Aalis ako. At ito na rin ang huling beses na tutungtong ako sa bahay na to. Kahit ang mga magulang ni Ma'am Angie, kinausap na rin siya sa napakaraming utang niya. Araw-araw na lang kasi merong pumupunta sa kanila para maningil. Kahit ang mga anak niya nahihiya na ring humarap sa tao. Dahil pati sila sinisingil sa utang ng nanay nila. Hindi na rin halos makapagturo si Ma'am Angie sa amin. Magbibigay lang siya ng gawain sa libro tapos aabalahin na niya ang sarili sa pagsa-cellphone. Nalaman ko rin sa iba kong kaklase na may warning na to sa principal. Dahil sa dami na natatanggap na reklamo. Hoy ikaw! Bakit walang sagot itong papel mo? Ano? Tuluyan ka na bang nabobo? Alam ko naman po kasing pupunitin nyo lang yan o di kaya itatapon sa basurahan. Kaya hindi ko na po sinagutan. Habang tumatagal, tumitigas ang ulo mo. Kung sa bagay nga, anak ka nga pala sa kasalanan. Kaya siguro ganyan ang ugali mo. Anong sinabi ninyo? Di ba anak ka sa pagkadalaga ng nanay mo? Eh di bunga ka ng kasalanan. Kung magsalita kayo para kayong hindi teacher ah. Kaya pala, sa lahat ng teacher na nandito, kayo lang ang hindi nire-respeto ng mga kapwa ko estudyante. Katunayan lang yan na kaya hindi kayo marunong rumespeto. Dahil hindi kayo naturuan ng tamang asal ng mga magulang nyo. Lalo ka na! Pang sarili niyo po yata ang tinutukoy ninyo eh. Alam mo ikaw, ha, Dindin? Wala ka pang nararating. Akala mo kung sino ka na? Kahit ano ang sabihin at gawin mo, nandito na ako sa katayuan ko. Ikaw, marami ka pang kakaining bigas bago mo ako malampasan. Kaya lang naman kayo nagmamataas dahil dumidikit kayo sa mga taong tingin ninyo pwede nyong sandalan. Sige! Kalabanin mo pa ako. Sinisigurado ko sa'yo, sa susunod na taon, ako pa rin ang magiging advisor mo. Wala pong problema. Asahan nyo rin po na araw-araw kong sisirain ang araw nyo. Punitin nyo na po ang papel ko. Wala namang halaga yan. Pinunit nga nito ang papel ko. Sakto namang pumasok ang co-teacher niya at nakita ang ginawa niya. Tahimik naman akong bumalik sa upuan ko. Hindi ko na rin magawang umiyak. Nagtalo ang dalawang guro dahil sa ginawa ni Ma'am Angie. Nagbanta pa ang kasamahan nito na ipapaalam sa principal ang ginawa niya. Galit na binalingan naman ako ni Ma'am Angie. Siguro sinadya mo yon para makita ni Hazel, no? Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Sinungaling ka talagang bata ka. Gusto mo talaga akong ipahamak? Lagi niyo pong pinupunit ang papel ko. Sana po noon pa ako nagsumbong pero hindi ko ginawa. Kayo ang nagpapahamak sa sarili ninyo. Matalim ang pagkakatitig sa akin ni Ma'am Angie.
Para bang ibang tao ang nakikita niya sa akin. Kahit ako naninibago sa sarili ko. Para kasing hindi ako ang nagsasalita. Kahit nakakawalang gana ng pumasok, patuloy pa rin ako sa pagpasok para kay Mama. Lagi kong dasal na sana matapos na ang taon na yon para makalipat na ako sa ibang paaralan. Isang araw, balita sa buong eskwelahan na namatay na raw ang asawa ni Ma'am. Hindi na raw nito kinaya ang komplikasyon ng sakit. Ang akala ko po ba hindi ganun kalala ang kulam ng asawa ni Angie? Hindi nga, pero wala namang ginagawa si Angie para ipagamot ang asawa niya. Parang sinuko na rin niya. Mula pa naman noon wala na siyang silbi sa asawa. Lalo pang ang nagkandaleche-leche ang buhay nila dahil sa bisyo niya. Oo nga po. Hindi naman kasi siya mahiwalayan ni Angie noon. Ngayong wala na si Dondon Baka naman makipaglapit ka kay Angie, ha? Malabo po yan, Nay. At isa pa, may napupusuan na akong babae. Sino naman? Kapatid po nung barkada ko. Maaga po siyang nabiyuda at taga-kabilang barangay lang. Dalhin mo siya dito, ha? Gusto ko siyang makilala. Opo, Nay. Kapag naging kami na, dadaling ko siya rito. Masaya ako para sa iyo, anak. Nag-aalala din kasi ko kapag nawala na ako sa mundong ito Gusto ko rin na may mag-aalaga sa iyo. Huwag na lang kayong aasa na mabibigyan ko kayo ng apo. Nariyan naman si Dindin. At marami naman akong apo sa mga pamangkin ko Ay, oo nga pala, Nay. Baka lalong mabuhay ang usap-usapan tungkol sa inyo ngayong patay na ang lalaking yun. Wala akong pakialam kung tingin nila sa akin mangkukulam. May katotohanan din naman dahil kay Ate Maring. Hindi na talaga niya nakontrol ang paggamit ng karunungang itim. Nananalaytay na yun sa kanyang ugat. Hanggang kamatayan dadalhin na niya yun. Pero sana hindi niya ginagamit para manakit ng tao. O bakit kayo? Sa mabuti niyo lang ginagamit. Ginamit ko na rin ang kaalaman ko para turuan ng leksyon ng mga taong masasama. Akala ko... Ayoko lang kasing magbago ang pagtingin mo sa akin Kaya inilihim ko. Pero nananalaytay sa ugat ko ang pagiging mangkukulam. Pero mas nananaig naman ang kagustuhan ko makapanggamot. Hindi alam ni na Lola at Tito na kanina pa ako nakikinig sa pinag-uusapan nila. Ni konte, hindi man lang ako natakot sa natuklasan ko. Meron na rin kasi kong ideya na totoong kumakalat na sabi-sabi tungkol kay Lola Alicia. Sandali lang ibinuro lang asawa ni Ma'am Angie at tinatid na rin siya sa huling hantungan. Alam ko ni isa sa mga kamag-anak walang pumunta. Si Lola naman laging nasa bahay ng kapatid na si Lola Maring. Araw yun ng Sabado. Nagulat pa ako nang biglang sumulpot sa bahay si Ma'am Angie at hinahanap si Tito Mike. Wala po si Tito Mike dito. Huwag mo siyang itago. Wala din siya sa Manukan. Ang katiwala lang niyang nandun. Bakit ko naman po siya itatago? Wala talaga siya dito. Mike! Mike! Lumabas ka dyan! Gusto kitang makausap! Mamamaos lang po kayo sa pagtawag sa kanya. Kung gusto nyo, sa gabi na lang kayo bumalik. Saan ba nagpunta ang tsuhin mo? Palagay ko po nasa kabilang barangay siya. Doon sa babaeng nililigawan niya. Merong nililigawan si Mike? Opo, sa pagkakaalam ko, biyuda yung babae. Baka naman gumagawa ka lang ng kwento. Bakit ko naman po gagawin yun? At saka wala naman po sigurong masama dahil binata naman si Tito Mike. Wala nga. Sige, babalik na lang ako. Pakisabi sa kanya na may mahalaga akong sadya sa kanya. Sa mura kong edad kahit papano nababasa ko na ang kinikilos ni Ma'am Angie. Lalo na alam kong naging sila ni Tito Mike noon. Pero nasisiguro kong wala nang nararamdaman sa kanya ang tsuhin ko. Si Lola Alicia lang ang umuwi ng araw na iyon. Binanggit ko nga ang pagpunta ni Ma'am. Nakita ko naman ang biglang pag-asim ng mukha niya. Alam kong hindi niya yun nagustuhan. Nang sumunod na araw muling dumalaw si Ma'am Angie at si Lola ang naabutan niya.
Ano na naman ang ginagawa mo rito? Si Mike ho ang kailangan ko. Ha, wala pang isang buwan na namamatay ang asawa mo Huwag niyo naman sanang bigyan ng mali siya dahil lang sa hinahanap ko si Mike. Ano bang sadya mo sa anak ko? Sa kanya ko na lang po sasabihin. Baka matagalan pa bago siya umuwi dito sa amin. Bakit naman ho? Nakahanap kasi siya ng trabaho sa kabilang barangay. Baka dun muna siya sa nililigawan niya tutuloy. Alam ko kasi may paupahan ng pamilya ng babae. Paano ho ang manukan niya? May katiwala naman siya at tinitignan na lang ng pinsan niya. Ganun ba? Kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa sa anak ko. Alam ko namang gusto mo lang siyang gamitin para makabayad ka sa mga utang mo Sa tingin mo kaya tanga si Mike? Mali po kayo nang iniisip. Noon pa ayaw ko na sa'yo. Mabuti na lang natauhan agad si Mike. Alam ko po na kaya nakipaghiwalay sa akin si Mike dahil sa panunulsol niyo at ni Miranda. Hindi yan totoo. Sadya lang talagang matalino si Mike para makita niya agad ang tunay mong ugali. Kung ako sa'yo huwag mo nagguluhin ang anak ko. Magkaroon ka naman ng kahit konting hiya. Pagkatapos siyang ipakulam ng asawa mo. Nakaganti na rin naman kayo Wala na ang asawa ko. Na ikinatutuwa mo naman. Nagluluksa po ako sa pagkamatay niya. Katunayan yan, hindi muna ako pumapasok sa klase. Hindi halata sa pananamit mo ngayon. Namula naman ang mukha ni Ma'am Angie. Walang paalam na umalis siya. Lingid sa kanya, marami ng mga magulang ang lumalapit kay Lola para humingi ng tulong. Hindi na sila umaasa na maaaksyonan ng kanilang reklamo laban dito. Pinuntahan ni Lola Alicia ang kapatid para tanungin kung kaya pa nito magsagawa ng orasyon. Pero mahina na to dahil sa katandaan na rin. Wala siyang pagpipilian kundi siya na ang gumawa. Iniisip rin niya kasi ako dahil sa ginawa ng teacher ko. Kumusta naman ang exam ninyo, Apo? Okay naman po, Lola. Hindi pa rin po pumapasok si Ma'am Angie. Hindi ko nga alam kung totoo ang balita na may sakit siya. Sabi kasi ng iba, baka nagtatago lang dahil sa dami ng utang. Mas pabor yun sa'yo at sa iba pa. Oo nga po Masama bang hilingin na sana hindi na siya pumasok? Hindi, Iha. Marami ang humihiling sa bagay na yan. Sana nga po, Lola, wag na siyang magpakita. Dahil sa kanya, iniiwasan ako ng mga kaklase ko. Pero ngayon po, okay na ulit kami. Mabuti naman kung ganon. Si Tito Mike po ba hindi pa uuwi? Nawiwili siya sa kabilang barangay Hayaan na lang natin. Pero nasabi niya na uuwi siya bukas para tingnan ang manukan niya. Pupunta rin po ako bukas doon. Wala namang pasok Mukha yatang nawiwili ka sa pagpunta doon Nagmana ka yata sa Tito Mike mo sa pagkahilig sa mga manok Natutuwa lang po kung makita ang mga alaga ni Tito Mike. Sabihan mo rin pala ang tsuhi mo na gusto ko siya makausap Baka kasi hindi na yung dumaan dito Kinabukasan, maaga pa lang bumaba na ako ng bahay. Gusto ko rin kasi mag-jogging. Sa kubo na lang ni Tito Mike ako mag-aalmusal. Nakailang ikot muna ako ng takbo bago ako pumunta sa kubo ng tsuhin ko. Naabutan ko ang katiwala niya at sa mahinang boses sinabi nito na nasa kubo din si Ma'am Angie. At kausap si Tito Mike. Akala ko hanggang ngayon, mahal mo pa ako. Kaya hindi ka pa nag-aasawa. Pinili ko na wag mag-asawa. Hindi dahil sa'yo. Siguro dahil na rin sa nangyari kay Ate Miranda. Sinisisi ko ang sarili ko. Dahil sa akin, kaya sila nagkakilala ng ama ni Dindin. Ang tanga-tanga ko. Para umasa sa wala. Huwag mo nang ipagpilitan ang gusto mo. At alam ko naman kung bakit ka naghahabol ngayon. Iniisip mong kaya kong bayaran ang utang mo. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan ako kukuha. Gusto na nga ng mga magulang ko na
ibenta ang bahay namin para lang makabayad ako. Pero saan naman kami titira? Bakit hindi mo subukan na lumapit sa mga kamag-anak nyo? Ginawa ko na yan. Pero lahat sila, walang maitulong. Kahit alam ko naman na meron sila. Pasensya ka na. Wala akong maitutulong sa'yo. Ang maipapayo ko lang sa'yo, pumasok ka na lang sa trabaho at unti-unting magbayad. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Paano ako makakapasok sa trabaho sa ganito kong kalagayan? Ano ba sinasabi mo? Bakit kasi nakatakip ang mukha mo? Dahil dito. Tingnan mo ko, Mike. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Kulam ito. Hindi ko alam kung sino sa mga nanay ng mga estudyante ko ang may gawa nito. Bago kasi ito nangyari sa akin, ang dami nang nag-chat sa akin na nagbabanta sila na ipapakulam nila ako dahil alam naman daw nila na hindi nila ako maipatatanggal sa eskwelahan. Hindi lang ako ang nagpayo sa'yo. Alam ko marami kami na nagpapatigil sa'yo sa mga ginagawa mo dahil balang araw makakahanap ka ng katapat mo. Lubog na nga ako sa utang eh. Naging nakakadiri pa ang itsura ko. Kaya ako laging may takip. Wala na kasing ginawa ang mga langaw kundi sundan ako kahit saan. Kung totoo na kinukulam ka, lumapit ka sa albularyo. Ginawa ko na yan. Pero hindi ako mapagaling. Baguhan lang kasi ang manggagamot na yun eh. Huwag kang mawala ng pag-asa. Marami naman dyan na albularyo. Ang nanay mo kaya, pwede niya akong gamutin? Hindi ako sigurado. Marami kang ginawa na hindi maganda sa kanya at sa pamangkin ko. Dun na ako lumabas sa pinagtataguan ko. Kahit ako, hindi ko maiwasang mandiri sa mga sariwang sugat sa katawan ni Ma'am Angie. Para yung mga pigsa na iba't iba ang laki. Mabuti nga na nangyari yan sa'yo. Dahil dyan, hindi ka na ulit makakapagturo. Tintin, alam ko na galit ka sa akin. Hindi lang ako, marami kami. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko. Panahon na lang siguro ang makakapagsabi kung kailan ko kayo mapapatawad. Mataas ang respeto ko sa mga teacher, pero dahil sa inyo, biglang bumaba ang tingin ko. Din, hindi lahat ng teacher katulad ni Angie. Hanggat nakikita ko po siya, hindi mawawala sa akin ang ginawa niya. May mga gabi na hindi po ako makatulog. Tinatanong ko lagi ang sarili ko na baka may mali sa akin kaya ganon niya ako tratuhin. Alam ko, hindi lang ako ang nakaranas ng matinding trauma sa inyo. Lahat ng masasakit na salita, tatanggapin ko. Dahil ako ang nagkamali. Hindi ako naging mabuting teacher sa inyo. Hindi nyo na mabubura ang ginawa nyo. Sana wag na kayong lumabas ng bahay nyo. Habang buhay na lang kayong magkulong doon. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna sa atin, Din. Pupunta na lang ako doon. Sige po, Tito Mike. Sana, ito na rin ang huli niyong pakikipag-usap sa babaeng yan. Galit na galit talaga siya sa akin. Hindi mo siya masisisi. Yan ang epekto ng ginawa mo sa kanya. Dumating dito na mabait at malambing ang pamangkin ko. Ngayon, para siyang tigre na handang manlapa. Alam ko, marami silang naging katulad niya. Dahil sa mga masama akong ginawa. Pero tao lang naman ako eh. Nagkakamali rin. Mga bata ang mga yon. May mga anak ka rin. Ikaw ang pangalawa nilang ina na dapat gagabay sa kanila. Pero anong ginawa mo? Alam ko naman yun. Siguro nga, hindi ako karapat-dapat sa propesyon ko. Patawarin mo ko. Wala akong magagawa na para sa'yo. Kailangan ko na ring umalis. Habang palayo, naririnig pa ni Tito Mike ang pag-iyak ni Ma'am Angie. Mula nun hindi na namin siya nakita. Pero alam namin na hindi siya umalis sa lugar namin. Gumaan na rin ang eskwelahan mula nang hindi na siya pumasok.
Hanggang sa kahit ang pagbanggit sa pangalan niya nakalimutan na ng marami. Nagtapos ako ng with honors, Miss Gwen. Dumating din ang mama ko para makasama ko sa pag-akyat sa stage. Sa kanya ko inalay ang pagtatapos ko dahil sa sakripisyo at pagmamahal niya sa akin. Sa tulong ni na Lola Alicia at Tito Mike noon, nagawa kong magpatawad at tanggapin na hindi lahat ng nakakasalamuha ko ay magiging mabuti sa akin. Naging aral sa akin na ang bawat pangit na karanasan ay pwedeng maging sandata para lalo akong maging matatag. Wakas. Pasensya ka na din ha kung kailangan mong lumipat